Good morning mga bata! Kamusta na kayo? Welcome back ulit sa ating Saturday School. Ako nga pala umuli si Teacher Deb. Alam ko mga bata, excited na kayo para sa ating Saturday School. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay mananalangin upang gabayan ng Panginoon sa ating Saturday School. Yan mga bata, bago nga pala ulit manalangin? Tayo-tayong lahat, iyuko ang ulo, ipikit ang mata, at wala nang galaw ng galaw. Kasi ang kakausapin natin ay ang Panginoon. Sige mga bata, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito. Salamat po pa sa araw na ito na kami po muli makapag-aral po muli ng inyong salita. Panginoon, gamitin nyo nga po mga guro na magtuturo po na inyong salita. Gamitin nyo nga po sila po, Panginoon. Maging sa mga bata na makikinig, Panginoon, bigyan nyo nga po sila ng handang puso, Panginoon. Muli kami po yung minantawad sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga bata, alam ko excited na kayo para sa ating Saturday School. At ngayon, hahandugan naman tayo ni Teacher Marjorie ng isang masiglang awitin. See you later! Magandang umaga mga bata! Muli, ako nga pala si Teacher Marjorie. At ngayon, dako naman tayo sa ating action song. Excited na ba kayo sa ating action song ngayon? Amen! Kung gayon, lahat po tayo ay tumayo at sundin ninyo ang aking action. Alam nyo ba mga bata, yung I have decided to follow Jesus? Yan ang ating kakantahin ngayon. Kaya ready na ba kayo? Amen! Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Don't go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Would you decide now to follow Jesus? Would you decide now to follow Jesus? Would you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Amen mga bata! Ngayon naman, tunghayan natin ang isa nating Sunday Schooler na mag-a-action song sa oras na ito. Magandang umaga mga bata. Ako po si Charlene. At ngayon, ating kantahin yung ating action song. Handa na kayo po? Amen mga bata. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Thank you po. Hello mga bata! Magandang umaga muli sa ating lahat. At ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating pong kwento, ako muli si Teacher Beverly. At itutuloy po natin
ang kwento kung saan si Joseph ay naging tagapamahala sa buong Egypt. Siya ay naging ruler of Egypt. Ngayon, nung si Joseph ang namuno sa buong Egypt, sinabi niya sa mga Egyptians na sila ay mag-ipon ng mais. At nagpagawa siya ng mga storehouses kung saan ilalagay ang kanilang mga pagkain na maiipon para sa susunod na 7 taon na sila ay makakaranas ng taggutom. Kaya ang sabi ni Joseph, lahat ng mga tao dun sa Egypt ay mag-ipon ng grains at corn at ilalagay dun sa storehouses. Ngayon, dumating ngayon ang taggutom sa buong Egypt. Dumating ang taggutom kung saan hindi lang Egypt ang naapektuhan kundi maging ang mga nakapalibot sa Egypt. Maging ang Canaan kung saan ito ang lugar ng kanyang tatay na si Jacob. At doon sa kanyang bayan, nakaranas ng gutom ang pamilya ni Jacob. At ang sabi ngayon ni Jacob sa kanyang mga anak, nabalitaan kong merong binibentang corn sa Egypt. Ang gawin ninyo ay pumunta kayo dun sa Egypt at bumili ng pagkain, maliban lamang kay Benjamin. Iwanan ninyo si Benjamin, pagkat namatay na si Joseph na kanyang kapatid at siya lamang ang naiwan na alaala sa kanyang pumanaw na ina. At ngayon, ang sabi ni Jacob, kunin nila ang pera at pumunta sila sa Egypt. Kaya ang ginawa ng pagkakapatid, naghanda na sila papunta sa Egypt at sila ay naglakbay, dala-dala ang pambili sa pagkain. At nung sila ay nakarating sa Egypt, sila ay humarap kay Joseph. Nung nakita sila ni Joseph, namukhaan ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Pero ang magkakapatid na pumunta doon ay hindi nila namukhaan si Joseph. Hindi nagpakilala si Joseph. At ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, saan kayo nanggaling? Ang sabi naman nila, galing sila sa Canaan. At anong pakay ninyo? Ang sabi ng kanyang mga kapatid, nais po namin bumili ng pagkain. Meron po kaming daladalang pera, pambili ng pagkain. At sa aming bahay ay iniwan po namin ang amin pong tatay at ang amin pong bunsong kapatid. At kami po ay nagsasabi ng totoo po sa inyo. Pagkat ang sabi po ni Joseph sa kanila, hindi ako naniniwala sa inyo. Kayo ay mga kaaway, mga espiya kayo. Pero ang mga magkakapatid ay nagmakaawa na sila ay bigyan ng pagkain. Kaya ngayon, nag-isip si Joseph. Ang sabi ni Joseph, o sige, papayagan ko kayo, bibigyan ko kayo ng pagkain. Pero iwanan ninyo ang isa sa mga kapatid ninyo at siya ay aking ibibilanggo. Kung mauubos ang inyong pagkain, ay babalik kayo dito. Pero isasama ninyo ang inyong bunsong kapatid. At gusto kong makita kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Hindi ninyo ako makakausap, hindi kayo makakabili kung wala ang iyong bunsong kapatid. Bagamat yun ang kondisyon na ibinigay ni Joseph, kinakailangan nilang makabili ng pagkain. Kaya iniwan ang kanilang kapatid na si Simeon. At si Simeon ay nabilanggo. At nung nakabalik ang magkakapatid sa lugar ng Canaan, nagtanong si Jacob. At sinabi ng magkakapatid ang nangyari doon sa Egypt. At nung buksan nila ang kanilang mga daladalahan, nakita nila ang kanilang mga pera. Nagulat ngayon ang magkakapatid maging si Jacob. At ang sabi ni Jacob, sa susunod na kayo ay pupunta sa Egypt, ibalik ninyo ang perang ito. At bibigyan ko kayo ng iba pang pera para pambili ng pagkain. Kaya nung sila ay nanatili sa Canaan, naubos din ang kanilang pagkain. Kaya nung sila ay naubusan, ang sabi nila, pupunta sila muli sa Egypt at bibili ng mais. Pero anong kondisyon ngayon? Dadalhin nila ngayon si Benjamin. At bagamat nalulungkot si Jacob, kailangan niyang payagan na makasama ng kanyang mga anak si Benjamin pabalik sa Egypt at bumili ng mais. At nung sila ay pumunta sa Egypt, sila ngayon ay humarap muli kay Joseph. Nung nakita ni Joseph si Benjamin, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Siya ay tumakbo papasok sa kanyang kwarto at siya na lamang ay napaiyak. Pero
Andoon na kumalma siya at siya ay bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Hindi muna nagpakilala noon si Joseph. At ang nangyari, inanyayahan niya ang magkakapatid na sila ay magkaroon ng salo-salo. Sila ay kakain. Pero ang kanyang mga kapatid ay binigyan ng isa-isang upuan ayon sa kanilang edad. At nagulat ang magkakapatid bakit alam nila ang kanilang pagkakasunod-sunod pagkat iyon ang ibinigay ni Joseph na kanilang arrangement doon sa hapagkainan. At ang ginawa ni Joseph, mas marami ang binigay niyang pagkain kay Benjamin na kanyang kapatid. Kumain sila at sila ay nagsalo-salo. At dumating yung pagkakataon na kinakailangan na nilang maghiwa-hiwalay. Kasama ngayon si Simeon na babalik sa Egypt. At ang sinabi ni Joseph sa kanyang mga tauhan, sige, bigyan ninyo sila ng mais. Pero ilagay pa rin ninyo ang mga pera sa kanilang mga sako. At ilagay ninyo itong silver cup doon sa sako ni Benjamin. At nangyari na inilagay ng kanyang mga tauhan ang pera, maging ang silver cup doon sa sako ng kanilang bunsong kapatid. At ang magkakapatid ay nagpaalam kay Joseph. Sila ngayon na naghiwa-hiwalay at nagsimulang maglakbay pabalik sa Canaan. Ngayon, pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Joseph sa kanyang mga tauhan, sundan ninyo ang mga magkakapatid at tignan ninyo ang kanilang mga daladalahan. At kung makita ninyo ang aking silver cup doon sa sako ni Benjamin, sabihin ninyo, bakit ninyo gagantihan ng kasamaan ang ginawang kabutihan sa inyo? At ngayon, sinundan nga ng mga horsemen, sinundan ng kanyang mga tauhan ang magkakapatid. At habang sila'y naglalakbay, yung magkakapatid, nakita nila na may sumusunod sa kanilang mga nakakabayo. At sila ngayon ay isa-isang bumaba at tinignan ang kanilang mga daladalahan. Doon nila nakita ang silver cup ni Joseph kay Benjamin. At ang sabi ng mga tauhan ni Joseph, bakit ninyo gagantihan ng masama ang ginawang kabutihan sa inyo? At dahil dito, anuman ang rason na ibigay ng magkakapatid, sila ay napilitan na bumalik sa kinaroroonan ni Joseph. Nung sila ay nagulat ang magkakapatid dahil doon na nagpakilala si Joseph na siya ang kanilang kapatid na ibinenta doon sa Egypt. At sinabi ni Joseph na huwag silang mag-alala, huwag silang matakot pagkat kalooban pa rin ng Panginoon na siya ay mabenta doon sa Egypt. At hindi sila ang nagbenta sa kanya sa Egypt. Ang Panginoon ang nagdala sa kanya sa Egypt para kung darating man ang tagutom ay mabubuhay pa rin ang kanyang mga kapatid. At nung nakita niya si Benjamin, ang ginawa ni Joseph ay niyakap niya ang kanyang kapatid at umiyak siya. Nang sabi ng Biblia, maging ang buong kabahayan ni Joseph ay narinig nila ang pag-iyak ni Joseph. At isa-isa rin niyang niyakap at hinalikan ang kanyang mga kapatid. Amen, mga bata! Ayan, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni na Joseph. Ngayon, makikita natin sa kwento na bagamat masakit sa parte ni Joseph na siya ay ibenta sa Egypt, maghirap si Joseph at nagkaroon siya ng mga problema doon sa Egypt, pero plano pa rin yun ng Panginoon na mangyari sa kanya para magkaroon siya ng mas mabuting kalagayan. Hindi lang si Joseph, kundi pati rin ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay, pati ang kanyang mga kasambahay. Makikita natin na pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Kaya ayun mga bata, I hope may natutunan pa rin kayo sa kwento. At inaanyayahan ko po kayo na subaybayan ang susunod po na episode. Hello mga bata! Kumusta na kayo? Nag-enjoy ba kayo sa Saturday School? At natuto ba kayo sa ating lesson? Very good! Alam niyo ba mga bata, na tayo, kapag wala tayong kapatawaran sa ating mga kapatiran, wala tayong kapayapaan. Kaya mga bata, magandang lesson yun mula sa buhay ni Joseph na tayo, para tayo magkaroon ng kapayapaan, patawarin na natin ang ating mga
kapatiran. Kasi ang totoo niyan, lahat tayo nagkakamali. Kaya mga bata, ang ating memory verse ngayon ay matatagpuan sa Psalms chapter 119 verse 165. Ang sabi doon, "Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them." Ibig sabihin mga bata, kapag tayo ay natuto na magmahal sa ating kapwa at pinatawad natin sila, malaking kapayapaan yun sa ating buhay. Kaya mga bata, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay natututo na magmahal at magpatawad sa bawat isa. So mga bata, ituturo ni teacher ang ating action mula sa ating memory verse. Gagayahin nyo lang si teacher at nang sa gayon, may isa puso ninyo at may isa isip ninyo ang memory verse na ito. Okay mga bata, atin nang tutunghayan ang ating pagme-memorize ng ating memory verse. So mga bata, ang kailangan ni teacher ay attention. Nang sa gayon, lahat tayo ay magme-memorize. Wala nang galaw ng galaw, wala nang alis na upuan. Okay ba? Psalms 1 to 3, go! Psalms chapter 119 verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Okay mga bata, isa pa. Psalms 1 to 3, go! Psalms chapter 119 verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Isa pa mga bata, susundan niyo si teacher at babagalan ko. Psalms 1 to 3, go! Psalms chapter 119 verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Okay mga bata, very good. Psalm chapter 119 verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend. Amen mga bata! Ngayon naman, mayroon akong babahagi sa inyong napakahalaga. Kasi ayon sa Biblia, sa Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Ibig sabihin mga bata, lahat tayo ay darating ang kamatayan. Kaya mahalaga na tayo ay nakahanda. Kaya kung tatanungin ko kayo, sigurado ba kayo 100% sa langit kayo pupunta kung sakaling darating sa atin ang kamatayan ngayon? Kung hindi pa, yan ang babahagi ko sa inyo kung paano makatiyak ng kalangitan. Dito tayo sa Biblia pumunta. Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, lahat tayo ay makasalanan. Pero paano nga ba tayo makapasok sa langit kung tayo ay makasalanan? Kasi nga ang sabi sa Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, may bayad ang kasalanan natin na ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ano po ba ang kamatayan tinutukoy ng Biblia? Dalawa po ang uri ng kamatayan. Una, yung pisikal na kamatayan. Ito yung nakikita natin. Ano bang ibig sabihin ng pisikal na kamatayan? Ito yung pagkahiwalay ng tao sa kanyang katawan. Yung katawan, yun yung nakikita nating bangkay. Pero yung kaluluwa, may pupuntahan po yan. Yun naman yung pangalawang kamatayan. Ano po yun? Yun yung spiritual na kamatayan. Ang ibig sabihin ng spiritual na kamatayan, ito naman yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Dahil sa kasalanan, tayo po'y napahiwalay sa Diyos. Sa makatwid, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Tayo ay nahatulan sa impyerno upang doon tayo magbabayad ng ating mga kasalanan. Alam niyo ba mga bata, sa lugar ng impyerno, ito ay dagatang apoy at hindi namamatay na uod. Ibig sabihin, kung kayo nga mapaso, 'di ba? Masakit na. Paano pa kaya pag yung buong kaluluwa natin ay mapupunta sa dagatang apoy? Mas masakit pa 'yon. Pero pasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan tayo ng pag-asa. Anong sabi sa Romans chapter 6 verse 23?
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Pero may regalo ang Diyos na eternal life. Ano po ba itong eternal life? Saan po ba natin ito matatagpuan? Matatagpuan lang natin ang eternal life sa langit. Wala nang iba. Ibig sabihin, may regalo ang Diyos na eternal life sa langit. Ang ibig sabihin ng regalo, ito ay libre. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin. Ang sabi sa Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo na kapag tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Diyos at tagapagligtas natin, tayo ay mapupunta sa langit. Yun ang regalo ng Panginoon sa atin. Kaya nga namatay si Jesus sa krus, inilibing at sa ikatlong araw, muling nabuhay alang-alang sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, siya na yung nagbayad ng kasalanan mo, kasalanan ko at kasalanan ng lahat para hindi na tayo magbabayad pa sa impyerno. Kaya mga bata, tanong ko sa inyo, gusto nyo bang tanggapin si Jesus sa puso nyo bilang Diyos at tagapagligtas ninyo? Amen. Kaya ngayon naman, igagabay ko kayo sa panalangin. Sa panalangin natin, dapat seryoso tayo. Huwag nang tawa ng tawa, galaw ng galaw. Kundi, dapat makita sa atin na tayo ay totoo sa ating panalangin. Paano maging totoo sa panalangin? Pikit nyo yung inyong mga mata, yuko ang inyong ulo, at itiklop ang ating mga kamay. Sige, sabihin nyo, sundin nyo yung boses ko. Dakilang Diyos, salamat po na nalaman ko na ako ay isang makasalanan at nahatulan sa impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay alang-alang sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po si Jesus sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen mga bata. Sa panalangin iyon, sino yung tinanggap natin sa puso natin? Walang iba kundi si Hesus Kristo. Tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Saan ba tayo niligtas ni Jesus? Sa lugar ng impyerno. Kaya ngayon mga bata, ang pangako ng Diyos, ngayon na tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Diyos at tagapagligtas natin, hindi na tayo mapupunta pa sa impyerno, kundi nailigtas na tayo mula sa impyerno, kaya tayo na po ay patungo sa langit. Ngayon mga bata, masaya ba kayo sa regalo ng Diyos sa atin? Amen. Kaya mga bata, magpasalamat tayo sa kaligtasan ng ating kaluluwa na kung saan anumang oras darating sa atin ang kamatayan, hindi tayo natatakot kasi alam natin sa langit ang pupuntahan natin. Amen. Ayan mga bata, nag-enjoy ba kayo sa lesson? Amen. At ngayon, dadako naman tayo sa ating pagwawakas para sa ating Saturday School. Mga bata, paano nga ba ulit manalangin? Tayo tayong lahat. Iyuko ang ulo, ipikit ng ating mga mata, at wala nang galaw ng galaw. Okay, sige, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito. Salamat po pa nun sa natapos pong Saturday School. Salamat po pa nun sa mga guro na nagturo po pa ng inyong salita. Patuloy nyo nga po silang gamitin sa pagtuturo po ng inyong salita. At Panginoon, ingatan nyo nga po mga bata. Ilayo nyo nga po sila sa banta po ng masasamang sakit, Panginoon, o karamdaman. Muli kami po minantawad sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen mga bata. See you again sa ating next episode. Thank you!